Magandang umaga sa inyo, grade 10. At bago natin simulan ng ating panibagong talakayan, maaari bang tumayo ang lahat at simulan ito sa ating panalangin. Tinatawagan ko po si Binibining Angela para simulan ang ating panalangin. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Amen. So maraming salamat Binibining Angela. At bago natin simulan ang ating formal na talakayan, maaari ba akong tumawag ng isa pa sa aking mga estudyante upang magbahagi ng balita sa araw na ito? Sinong gustong sumagot? Okay, Mr. Angelo, sige, tumayo ka at magbahagi ka ng balita sa amin sa araw na ito. Just recently, President Duterte signed the child restraint law that mandates the use of car seats for children and restricts kids from sitting in the front seats of motor vehicles. The World Health Organization said this legislation is a significant step toward prioritizing the safety and welfare of infants and children on Philippine roads and preventing traffic-related deaths and injuries. Lawyer and safety advocate Carl Carumba, who helped in the crafting of the Child Safety in Motor Vehicle Act, said that nowadays, the Philippines has almost a complete set of laws to mitigate high-risk behaviors on the road. These include national laws on speed limit, drunk driving, motor helmet, seatbelt, mobile phone use, and driving under the influence of illegal drugs. In the meantime, thank you for joining us here. Maraming salamat, Mr. Angelo, sa iyo pong pagbahagi ng balita sa araw nito. Natiyak na alam ko nagbigay kaalaman sa aming lahat. So bago natin simulan ng ating klase, ay tatawag muna ulit ako ng isang estudyante para sa ating panimulang gawain na kung saan ay ako bilang guro ay pipili ng mag-aaral na magpapakita ng mga sasabihin kong salita na inyong uhulaan. Okay? Naintindihan po ba ng lahat? Maaari lang tumaas ang kamay kapag hindi natin naiintindihan ang katanungan o maaari natin itaas ang ating kamay kung tayo may katanungan. Naintindihan po ba? Okay, para simulan na ating panimulang gawain, tinatawagan ko sinong gusto? Okay, ikaw Ginoong Carl, maaari ka bang tumayo sa unahan at ipakita o maaari mo bang ipakita sa amin ang mga salita na aking pahulaan sa iyong mga estudyante, sa iyong mga klase? So, naibigay ko na kay Mr. Estrada ang kanyang mga pahulaan sa inyo. Kahit Mr. Estrada, okay, simulan mo na. Every particle in the entire universe is gravitationally attracted to... Sige. Tingnan ko kung matatawa pa kayo. So, sino sa inyong nakakaalam ng pinakita ni Mr. Estrada? Maaari lamang itaas ang kamay para sa unang pagsagot ninyo. So, okay, Binibining Miracle, anong sagot mo? Tama, ayun ay pang-aapi. So, pangalawang pahulaan natin, Mr. Estrada, maaari mo na itong pakita sa kanila. Ano yan? Yan. Uy! Yan. Sira! Hinuli ko yung tubig sa bahay namin. Ilalagay ko sa bag ni Jessica. Aba, di pwedeng di tayo makaganito eh. Pero... Buksan mo na, buksan mo. Uy! Hindi. Okay na yan. Wag! Pabayaan mo na sige. God! So, thank you, Mr. Estrada. So, para sa ating pangalawang ang pahulaan, ano ang tingin niyong pinapakita ni Mr. Estrada sa kanyang pag-akto kanina? Yes, Mr. Eric. Tama, panglalait. So, para sa ating pangatlong papakita ni Mr. Estrada, maaari mo na ito ipakita.
Parang natatandaan kita. Po? Why are you not wearing your PE uniform? Ma'am, sorry po. Hindi pa po kasi ako makakabili ngayon eh. Napaka-unfair naman sa mga kaklase mo. Kung papayagan kitang mag-attend ng PE class ko, you're the only one not wearing a uniform. Siya nga pala, class, magbibigay ako ng exam mamaya. At ikaw, since hindi ka naka-uniform, you're not allowed to take the exam. Okay? Ma'am, nakikiusap po ako. So, thank you, Mr. Estrada. At para sa pangatlong ginawa ni Mr. Estrada, ano sa tingin nyo ang kanyang ginawa sa pangatlong pag-akto niya? Okay, Mr. What's your name again? Okay, Mr. Cedric. Tama, pagdadamot. So, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagbibigay ng talagang excitement sa ating panimulang gawain. Okay, para formal na simula ng ating talakayan, sa tingin nyo, kung meron ba kayong idea, meron ba kayong naiisip, or pwede nyo pagbasihan yung mga pinakita ni Mr. Estrada kanina, ano sa tingin nyo ang ating talakayan sa umagang ito? Maaari lamang tumaas ang kamay kung kayo nais sumagot o may naisip yung idea para sa ating talakayan sa umagang ito. Okay, may tumaas ang kamay. Yes, Miss. Sorry, kala ko may asawa ka na. So, Miss Cervantes. Ano yung sagot mo po? Very good. So, very good, Miss Cervantes. So, para formal na simulan ng ating talakayan, ang ating tatalakayin sa umagang ito ay, ang paksa na ating tatalakayin ay ang paglabag sa karapatang pantao. So, ano nga ba ang paglabag sa karapatang pantao? Ang paglabag sa karapatang pantao sa pamamayan ay isang seryosong issue at ito'y sensitibo dahil ito'y nakakapekto sa kaligtasan, sa dignidad at karapatan ng mga tao. Ito ay maaaring magdulot ng takot, kawalang karunungan at paghihirap sa loob ng isang komunidad. So, ang karapatang pantao, ito ay isang uri din ng pang-aabuso or maaari nating sabihin na ito ay sinasawalang bahala natin ang mga karapatan ng mga taong nakapaligid sa atin. May iba't ibang anyo ng paglabag ng karapatang pantao. At narito ang ilang halimbawa sa paglabag sa karapatang pantao, pamayanan, pati na rin sa mga sanhi at posibleng solusyon upang labanan ito. Una na dito ay ang karahasan at krimen. Ang karahasan ay sa pamayanan ay gaya ng pagnanakaw, pagpatay at iba pang uri ng krimen ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Ito ay magdudulot ng takot at hindi ligtas na kapaligiran para sa mga residente. So, tayo ay particular na may idea na tungkol sa karahasan at krimen na kung saan ito ay laganap sa panahon na minsan ay nagkaroon dito sa Pilipinas ng malawakang karahasan at krimen na kung saan ito ay mabibilang din sa pagsasabi ng pagnanakaw, pagpatay at maituturing na ito na bilang krimen. So, pangalawa sa ating pag-uusapan ay ang diskriminasyon at panlilinlang. So, napakalawak ng salitang diskriminasyon dahil alam natin na bilang mga Pilipino, maraming nakaka-apekto, marami ang nakaka-experience ng ganitong uri ng panlabag sa karapatang pantao. So, ang diskriminasyon ay batay sa lahi, kasarian, relihiyon at iba pang katangian. Ito rin ay paglabag sa karapatang pantao kung maituturing. Ang mga tao ay maaari ding hindi magbigay ng pantay-pantay na oportunidad o tinatrato na hindi makatarungan dahil sa kanilang pagkakakilanlan. So, maaring magkaroon ng pag-aabuso sa kapangyarihan mula sa opisyal na pamahalaan, pulis o iba pang otoridad. Kapag ang opisyal ay umaabuso kanilang posisyon, maaari itong magdulot ng paglabag sa karapatang ng katarungan at patas na trato. So, sa diskriminasyon at panlilinlang, alam naman natin na napakalawak ng isyong ito at ito'y patuloy na napapanahon na usapin sa ating panahon ngayon. At alam naman natin na ang diskriminasyon ay hindi agad-agad nare-resolba sapagkat maraming mga tao ang talaga namang may mga pag-iisip na hindi talaga pantay sa ating mga iniisip na iba yung tingin nila sa ibang tao, iba yung kanilang pakikisama at iba rin syempre yung kanilang mga kumbaga yung principle sa buhay. Pangatlo sa ating pag-uusapan ay ang exploitation sa trabaho.
So, ang mga manggagawa ay maaaring hindi magbigay ng tamang sahod o benepisyo o maaaring mapilitang magtrabaho sa mga mapanganib na kondisyon. Ito ay isang paglabag sa karapatang pantao ng manggagawa at maaaring sa dignidad din nila bilang tao. So, sa exploitation sa trabaho, ito ay dapat natin hindi isawalang bahala dahil marami sa ating mga Pilipino ay nagtatrabaho at nararapat na maibigay ang sapat na pasahod at benepisyo na kanilang dapat matanggap sa isang government o even the private sector na kanilang pinagtatrabahuhan. So mahalaga ito dahil alam naman natin na ating mga manggagawa ay isa rin sa mga susi sa pag-angat ng ating ekonomiya ng ating bansa. So nararapat lamang na maibigay natin ang tamang pasahod at higit sa lahat ang benepisyo na nararapat sa bawat isa. So, para sa ating pang-apat na paglabag sa karapatang pantao, nandito ang pagkakait sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. So, alam naman natin na kabilang sa karapatang pantao ay ang edukasyon at karapatan sa kanilang kalusugan. So, ang kakulangan ng akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan ay maaari ring ituring na paglabag sa karapatang pantao. Ang mga pamayanan na hindi binibigyan ng sapat na suporta sa mga batayang pangailangan ay maaaring maapektuhan ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. So, di ba nga sabi nga ni Nelson Mandela that education is the most powerful weapon that we can use to change the world. So, paano natin mababago ang mundo kung kulang tayo ng access of education sa mga lugar na ating kinabibilangan? So, nararapat na maibigay natin sa ating mga kapwa Pilipino ang kanilang access sa edukasyon sapagkat ito'y kanilang karapatan. So, kanina natalakay natin ang paglabag sa karapatang pantao ng pamayanan. Ngayon naman ay tutungo tayo sa paglabag sa pamayanan or paglabag sa karapatang pantao ng pamayanan ng bansa. So, meron ng bansang kinabibilangan or ibig sabihin isang malawak na usapin na ito na kinabibilangan or issue sa isang buong lugar o isang specific na lugar tulad ng ating bansang Pilipinas. So, unang-una na dito, ang Pilipinas bilang isang bansa na may masiglang kasaysayan at magkakaibang kultura ay nahaharap din sa mga hamong kaugnay ng paglabag sa karapatang pantao sa iba't ibang pamayanan. Narito ang halimbawa ng mga paglabag sa pamayanan sa Pilipinas pati na rin sa kanilang epekto sa lipunan. Una na dito, ang sikat na sikat nung panahon ng ating administrasyong Marcos ay ang extrajudicial killing o EJK. Ang pagtaas ng mga kaso ng extrajudicial killing, lalo na sa konteksto ng gyera kontra droga, ay nagbunga ng maraming pag-aalala. Ang mga insidenteng ito ay kaugnay ng pagpatay ng walang due process o tamang proseso ng batas na nagiging sanhi ng takot at kawalan ng katarungan sa pamayanan. So, tama naman po na wala talagang karapatan ang sino man ang kumitil ng buhay. At ang extrajudicial killing kasi kung ating susumahin o ating pag-uusapan ng malalim, ito ay ang kawalan ng due process or tamang proseso ng batas. So, parang kumbaga, pinapakita dito na kapag like nung panahon ni Administrasyong Duterte na kung saan pinapakita nito na tinilang patayin ang sino man basta may droga na nakita or something na nakita nila doon sa isang taong yun. Pangalawa, pang-abuso ng kapangyarihan ng pulis at militar. Ang ilang pusyal at pulis militar ay inuugnay sa mga kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan tulad ng torture, sa pilitang pagkawalan ng illegal na detention. Ang mga ganitong insidente ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng mga institusyon ng gobyerno at pumipinsala sa karapatan ng mga tao sa kalayaan at patas na proseso. So, nakakalungkot lamang na isipin na minsan, kung sino pa yung may mga matataas na posisyon o kung sino yung mga dapat mag-ingat sa karapatang pantao ay sila yung umaabuso, sila yung nagbibigay ng negatibong impact nito sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil alam naman natin na may mga ilang opisyal na talaga namang ginagamit yung kanilang kapangyarihan upang abusuhin ang ibang tao. Or maaring tulad nga nung sinabi ko kanina na tino-torture, na sa pilitang pagkawala at illegal na detention. So, at para naman sa ating pangatlong pag-uusapan, pang-aabuso sa karapatan ng mga katutubo. So, sa pang-aabuso sa karapatan ng mga katutubo, ang mga katutubo sa Pilipinas tulad ng mga lumad sa Mindanao ay nakakaranas ng paglabag sa kanilang mga karapatan. Kabilang ang mga sapilitang paglikas mula sa kanilang mga ancestral land, militarisasyon sa kanilang mga komunidad at diskriminasyon. Ang mga paglabag na ito ay may malaking epekto sa kanilang tradisyon na pamumuhay at kultura. So, nalaman naman natin sa pang-aabuso sa karapatan ng mga katutubo, isa ito sa paglabag sa karapatang pantao. Dahil alam naman natin na lahat ng tao ay may karapatang mabuhay, lahat ng tao ay may karapatang
maging malaya sa kanilang pagpili. Sunod naman ang ating pag-uusapan ay ang pagkakait sa kalayaan sa pamamahayag. Ang pamimilit sa mga mamahayag at aktivista, pati na rin ang banta ng censorship or harassment ay nagdudulot ng takot sa pagkakait sa kalayaan sa pamamahayag. Ang mga kasong ito ay nagiging balakid sa kalayaan sa pagpapahayag at karapatan ng mga mamamayan na magulat ng katotohanan. So, dito naman pinapakita, alam ko nung panahon ng Administrasyong Marcos, pinatigil lahat ng media. Kumbaga may pili lamang na media na kung saan pwede lamang silang mag-live or pwede lamang silang mag-coverage ng isang pangyari sa isang lugar. Ngunit dito, pinakita na nawala ang karapatan ng mga media na ipahayag ang kanilang mga nararapat na malaman ng bayan. At ngayon, naintindihan nyo ba ang ating tinalakay sa araw na ito? At kung meron kayong katanungan, maaari lamang na itaas ninyong inyong kamay at akin itong sasagutin. So, wala naman. So, para sa ating gawain tungkol sa karapatang pantao, meron akong hinanda dito na gawain na tinatawag na crossword puzzle. Alam natin na tayo pamilyar na sa gawain ito, ngunit tayo ay nasa online class ngayon dahil sa hindi inaasahan na pagkakaroon ng bagyo or tayo ay ginawan ko na lang ito ng isa pang alternative na pwede nating ipasa ang ating gawain sa ating online class. So, itong app na to ay tinatawag na Socrative app na kung saan ay pwede natin ditong isend or pwede natin ditong ilagay yung gawain na pinagawa ko sa inyo. So, bago natin gamitin ang app na ito, ay panoorin muna natin kung paano nga ba ginagamit ang Socrative app. Sir, pumunta tayo sa socrative.com. Mula dito, tingnan natin ang mga plans na ino-offer nila. Sa tutorial na ito ay gagamitin natin ng sulit ang free plan na ino-offer ng Socrative. Gumawa tayo ng free account at sagutan ang fill-up form sa kanilang website. Kompletuhin din ang demographics form sa susunod na step. Upang mailista ang pangalan ng iyong school, piliin lang ang pinakahuling option. Piliin natin ang Socrative Free Account. Matagumpay kang nakagawa ng Socrative account. Ito ang launch dashboard na una mong makikita. Sa dashboard na ito ay maaari mong simulan ang pamimigay ng mga quizzes, pag-create ng space races o mga group activities, at exit ticket bago sila umalis sa iyong room. Maaari ka rin gumawa ng quick questions upang maging handa sila sa parating na quiz. Sa room tab naman, makikita natin ang mga room na ating ginawa. Sa free account ay mayroong iisang room na kayang maglaman ng 50 students. Maaari mong palitan ang pangalan ng room na ito. Ang pangalang iyong napili sa room na ito ang siyang iyong ibibigay sa mga estudyante. Simulan natin gumawa ng quiz. Mula sa launch dashboard, pumunta tayo sa quizzes tab. Mula sa kanang bahagi, pindutin natin ang add quiz at create new. I-customize natin ang pangalan ng ating quiz. Sa part na ito ay gawin natin AP quiz number 1. May 3 uri ng questions na maaari mong gamitin sa iyong quiz. Pwede mo itong paghaluin o iisang type lang ng questions. Maaari ka rin maglagay ng image gaya nito. Matapos i-type ang mga tanong at choices, piliin naman ang tamang sagot sa pagpindot ng bilog na buton katabi ng bawat option. Maaari ka rin magdagdag ng paliwanag tungkol sa tamang sagot na iyong inilagay.
Subukan naman natin magdagdag ng panibagong tanong. Magdagdag naman tayo ng tanong na kailangan sagutan ng bata sa pamamagitan ng pagsusulat o pagka-type ng wastong salita. I-save at i-exit na ang nagawa mong quiz. Handa ka nang ipamahagi at ipasagot ang iyong quiz. Para gawin ito, sundan lang ang sumusunod na steps. Mula sa launch dashboard ay pindutin natin ang buton ng quiz. Piliin ang quiz na gusto mong ipasagot. Sa instant feedback, isang beses lang kada tanong maaaring sumagot ang mga bata. Matapos nilang maipadala ang kanilang sagot, ay agad nilang malalaman kung sila ba ay tama o mali sa tanong na iyon. Sa Open Navigation naman, ay may control ang bata sa buong quiz. Maaari niya munang laktawan ng isang item at balikan na lang ito bago ipadala ang buong kasagutan sa buong quiz. Sa option naman na ito ay kontrolado ng teacher ang pagbibigay ng mga katanungan sa quiz. Ngayon ay piliin natin ang instant feedback. Dito sa Results tab, makikita natin ang live responses ng ating mga estudyante sa pagsagot ng ating quiz. Mula sa cellphone o tablet ng ating estudyante ay i-download natin ang Socrative app for student. Mula dito, isulat natin ang pangalan ng room na ibinigay sa atin ng ating guro. Para sa attendance, isulat natin ang ating buong pangalan. Matapos nito ay maaari mo nang sagutan ang iyong quiz o hintayin ang mga activity ibibigay ng ating guro. Makikita mo ang live responses ng iyong mga estudyante sa Results tab. Matapos ay pindutin natin ang finish button para matapos ang quiz. Upang tingnan ang resulta ng naganap na quiz, pindutin lang ang results sa kanang bahagi ng screen. Dito, maaari kang gumawa ng reports na pwedeng i-download tulad ng Excel o kaya naman individual reports na naka-PDF. Alam mo bang pwede mo rin itong gawin sa kanilang mobile app na pang-teacher? Pumunta lang sa Play Store at hanapin ang Socrative for Teachers. Parehas lang ang interface at function sa mobile app, kaya siguradong malaking tulong ang mobile app na ito para sa ating lahat. Maaari ka nang gumawa ng quizzes mula sa iyong phone. Napakadali at napaka-convenient. Ngayon ay atin ang napanood ang paano nga ba gamitin ang Socrative app. So ngayon ay hihintayin ko ang pagpasa ng inyong activity sa araw na ito hanggang 11:59 PM. Okay, maaari nyo lamang ito isend through Gmail or even paggamit ng inyong mga account kung meron na kayo sa Socrative app. So, hintayin ko ito at I hope na ang lahat ay makapagpasa bago matapos ang 11:59 ngayong araw. So, naintindihan po ba? Okay, maraming salamat. At ngayon naman, para sa ating pangkatang gawain, so, meron naman akong inanda dito na ang klase ay hatiin sa dalawang pangkat. Ngunit dahil nga sa nabanggit kong kaninang kalagayan natin sa kalagayan natin ngayon, naintindihan ko na kung hindi tayo makakapag kita-kita
ng face-to-face na kung kaya't ang activity na ating gagawin sa araw nito ay gagawin na lang natin through online. So, ngunit ako ay may handang pangkat at hahatiin ko kayo sa dalawa na kung saan ang bawat pangkat ay magsasagawa ng maikling dula-dulaan. At ang bawat pangkat ay mayroon lamang tig 5 minuto para makapagtipon. So, ang mga maikling dula-dula na inyong gagawin ay karapatan sa makapag-aral, karapatang mamuhay at karapatan sa malayang pagpapahayag. At narito ang mga kriteria na inyong gagawin, na inyong pagbabasihan. Ngunit sir, alam ko nagtatanong kayo, paano natin maipapasa yan? So, mayroon akong muling inhandang app na kung saan pwede nyo itong dito nyo i-send or i-post yung mga ating gagawin na dula-dulaan. So, panoorin muna muli natin kung paano nga ba gumagana ang app na ito. Hi guys, Ian Novak here, and I'm going to tell you about the resource Class Dojo. Class Dojo is a communication tool designed to foster a stronger community between you, the teacher, your students, and their parents. It is an internet site, so in the URL space you will click classdojo.com. It is also an app, so on your handheld device, go to the App Store and download Class Dojo. It is free for all users. Does require internet, so on your handheld device you will need Wi-Fi. Now, how you create an account is come over here and click sign up, click teacher, enter first name, last name, email address, and create a password. After you do that, you'll need to type in the name of your school and its location. Once you select the correct one, it will ask you to verify your email address, and in that email that they send you, there will be a link that you click on. When you do that, you'll be taken to the main page. And this is where you will set up your class. Class Dojo is designed for grades pre-K through 12, so once you select the grade that you teach, you'll need to create your class by adding students. You'll enter their first and last name, and once you do that, it creates a little character for them. Now, once the parent and or the student has also logged in, they will be able to go in and customize their little creature here. You can see I have lots of Disney characters because my children are obsessed with them. Now, once you've got your class set up, you'll need to go and invite parents. By clicking Invite Parents, you'll click Download Parent Invites. This will send you documents that you'll need to print off. Each document can get sent home with the student, and their parent will see that there's an access code that will allow them to log on to Class Dojo. You can also come over here and enter the parent's email address or their phone number and click Invite. When you've done that and gotten parents logged in, you can also come over here to Options and click Connect Students. This will also give students the option to enter an access code and get logged in as well. Now, I know of a teacher that was in my building quite a few years ago that used Class Dojo as a positive behavior reinforcement tool. So she would go and pull this up on the smartboard so that all the students could see, and let's say someone was showing great math behavior. We go to a Catholic school, so this is big. She would click on great math behavior, and Maleficent just earned herself 3 points. Let's say Belle out on the playground was helping others. We'll give her 3 points. Let's say Drizella here was off task during math class, so she just lost 5 points. You can also randomly select students. Maui looked like he was on task during reading, so we're going to give him 2 points. Select multiple. Let's say all of the boys were talking in the class, or excuse me, in the restroom when they should not have been. So we are going to click on Needs Work and select Talking Out of Turn. Now, what's neat is you can go in and customize the skills. So you can change the picture, change the name, and change the points that are awarded. Now, aside from that, there are big ideas down here. This gives you some lesson plan ideas. There's a timer that you can pull up on the smartboard. Showed you the random, showed you the select multiple. Probably don't need to use attendance. I'm sure you do that on your classroom computer already. There's also a toolkit with more options that you can use in your classroom that the students would enjoy. Now, as I stated earlier, you share this information with the parents by having them get logged in. They can log in and view a report of how their child is doing at school. Like I said earlier too, that it's used as a communication tool to reinforce positive behavior, but also to
foster that community between you, the parents, and the students. When it comes to Bloom's taxonomy, I would consider this under the create, evaluate, and analyze categories. Creating gives students a chance to share their work with their parents that they created at school. Under evaluate, I would say it's creating an opportunity for parents to check in on how behavior and participation has been with their children at school. And also under analyze, I'd say it organizes statistics of students' behavior that can be printed off for parents to see. When it comes to the SAMR model, I would consider this to fall under the category of augmentation. Substituting behavior reinforcement strategies you would normally see in a classroom in an enhanced way. So instead of seeing the old behavior chart in the folder that the child takes home, or getting the email that the teacher sends home at the end of the day regarding students' behavior, they can use ClassDojo to communicate that to the parent. Thanks for watching, and I hope you are able to use ClassDojo for something in your classroom in the near future. So yan, ayun ang tinatawag na ClassDojo app, na kung saan ito ay para ding Google Classroom. Ngunit dahil tayo are living in the modern century or 21st century, kailangan natin ng mga panibagong mga app na kung saan makakatulong upang mabigyan ng kaugnayan ating mga guro, especially at ating mga estudyante, na kung saan yung ClassDojo app na ito, dito nyo isesend yung ating activity na dula-dulaan. So alam ko naman, nakita nyo na pwede siyang i-post, pwede rin siyang i-download sa ating mga apps. So ayan, nawa naintindihan po ng lahat. Ngayon, natapos ng ating mga activity at talakayan. Ngayon naman ay, kung wala na rin kayong tanong, katulad nung kanina nagtanong ako, may tanong ba kayo? Ngunit sinabi nyo wala. Ako ang magtatanong sa inyo. So yan, unang tanong. Ano ang dapat at maaari nating gawin para maiwasan ang lumabag sa karapatang pantao? Yes, Mr. Estrada. Tama. Ang sabi ni Mr. Estrada ay, dapat daw natin gawin ay talagang dapat malaman natin ang batas. Sabi nga, 'di ba, na ignorance of the law excuses no one. So kailangan alam natin ang batas, alam natin kung paano ito tumatakbo at paano natin ito ma-execute sa mga kapwa nating Pilipino. At upang maiwasan ang paglabag sa karapatang ito, kailangan meron tayong knowledge and wisdom about dito. So maraming salamat sa iyo, Mr. Estrada, sa iyong kasagutan. So, pangalawang tanong ko naman, sa paanong paraan natin mapapahalaga ng karapatang pantao na tinatamasa ng bawat isa? Yes, Miss Sabado. So, thank you for your answer, Miss Sabado. So, sabi niya, sa paano nga ba daw paraan natin mapapahalaga ng karapatang pantao na tinatamasa ng bawat isa? So, unang-una, tama rin ang sabi ni Miss Sabado na talaga dapat alam natin ang batas. At sa pagkakaalam natin ng batas, dito nalalaman natin kung paano natin ito papahalagahan, kung paano natin ito mapapakita sa iba. Dahil alam natin ang bawat tao ay may karapatan at dapat lahat ng ito ay natatamasa ng bawat isa. So maraming salamat sa inyo, sa inyo Mr. Estrada and Miss Sabado sa pagsagot sa aking katanungan. So, dahil matatapos na ang ating oras na ito at alam natin na ang bawat isa ay may gagawin pa, so gagawin ko na lamang itong assignment. So, dito isulat nyo, maaari ba kayong kumuha ng papel at panulat upang isulat ang ating assignment sa araw na ito. So, ito ay isang katalungan lamang, gagawa kayo lamang ng essay na kung saan, or even kahit maikling salita lamang na sasagutin ang katanungan ito. So, ang tanong na ito ay, naunawaan ko na. So, dito, kukumpletuhin nyo ang pangungusap na nauunawaan ko na. Ibig sabihin, kukumpletuhin nyo yung salita na tungkol sa karapatang pantao. Naunawaan ko na ang karapatang pantao ay... So, yan. So, alam ko na naintindihan nyo ang class. I hope na naintindihan nyo ang ating tinalakay sa araw na ito. At kung wala na muling katanungan, meron pa ba? Okay, thank you everyone. So kung wala na tayong katanungan, maaari na tayong mag-leave sa atin Google Meet at maaari na rin tayong siguro mananghalian dahil anong oras na rin, 11:09 na rin. So maraming salamat muli sa inyo grade 10 at nawa ay pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon at nawa ay maging malaman natin ang karapatan ng bawat isa ay dapat matamasa ng bawat isa. So muli, ako ang iyong guro sa araw na ito na si Mr. Alviar, or you can call me Mr. John sa ating
or you can call me Mr. Jan. So maraming salamat grade 10 and I hope may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat. Bye-bye!